Alam nyo yung pakiramdam na may lalakarin kang importante, pero medyo kabado ka kasi alam mong may nag-aabang sa kanto. Pero biglang tumabi sa'yo yung dalawang pinakamalaking tropa mo na galing sa ibang bansa, at hindi lang sila basta tropa, naka-uniforme sila at handang rumesbak. Yan ang eksena sa karagatan ng Mindoro nitong Biyernes ng umaga. Ang atin ito civilian mission vessel na MV Kapitan Felix Oka, na kasalukuyang nasa ika-4 na legna ng kanilang makasaysayang misyon papuntang Pag-asa Island, ay hindi nag-iisa. Sa gitna ng tensyon at panghaharas sa West Philippine Sea, may mga hindi inaasahang bisita na sumabay sa layag ng mga Pinoy. Isang Canadian warship at isang Australian warship ang namataan na nagbabantay at sumasabay sa ating mga sibilyan. Hindi na lang ito basta balita sa dyaryo. Ito ay isang malakas na mensahe sa buong mundo. Bakit nga ba kailangang samahan ng mga dayuhang barkong pandigma ang mga ordinaryong mangingisda at volunteers? Ano ang ibig sabihin nito para sa soberanya ng Pilipinas? At bakit tila nagbabago na ang ihip ng hangin sa West Philippine Sea? Pag-usapan natin ang detalyeng ito na siguradong magpapatayo ng balahibo ng bawat makabayang Pilipino. Bago tayo pumunta sa mga warships, balikan muna natin kung ano ba talaga itong atin ito mission. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, hindi ito operasyon ng Philippine Navy o Coast Guard. Ito ay pinangunahan ng mga civil society groups, mga mangingisda, at mga kabataang volunteers. Ang goal nila, simple lang, maghatid ng supply sa mga komunidad at sundalo sa Pag-asa Island, maglagay ng mga simbolo ng ating pag-aari sa mga teritoryo, at patunayan na ang mga sibilyan ay may karapatang magliyag sa sarili nating karagatan. Sa madaling salita, ito ay civic courage. Pero sa nakalipas na mga misyon, nakita natin ang pambubuli ng China Coast Guard, CCG. Water cannon, dangerous maneuvers, at pagharang. Kaya naman sa ika-4 na misyon na ito, ang kaba ay laging nandoon. Hanggang sa lumitaw ang mga bantay mula sa malalayong bansa. Ayon sa report at mga kuhang litrato ni Michael Vargas ng Philippine Star, habang tinatahak ng MV Kapitan Felix Oka ang Mindoro Waters, hindi sila nag-iisa sa horizon. Una, ang presensya ng Canada at Australia. Hindi ito coincidence. Ang presensya ng Canadian at Australian warships sa tabi ng isang Philippine civilian vessel ay tinatawag nating Multilateral Maritime Cooperative Activity. Pero sa lengguwahe ng kalsada, ito ay simpleng, sama-sama tayo rito, huwag nyo silang gagalawin. Canada, aktibo silang nagsusulong ng Rules-Based International Order. Ang kanilang barko ay hindi lang naroon para mag-sightseeing. Naroon sila para ipakita na ang international waters ay dapat manatiling malaya para sa lahat, lalo na para sa mga bansa na sinusunod ang batas ng UNCLOS. Ang Australia ay isa sa pinakamalapit na security partners ng Pilipinas. Matagal na silang nagsasagawa ng mga exercises kasama ang ating Navy, pero ang makitang ini-escort o sumasabay sila sa isang civilian mission ay level up na support. Pangalawa, bakit sa Mindoro? Ang Mindoro ay hindi pa mismo ang contested area ng Spratlys, pero ito ang gateway. Dito pa lang, ipinapakita na ng mga Allied Forces na ang monitoring ay nagsisimula sa sandaling lumabas ang ating mga barko sa pier. Ito ay pagpapakita ng seamless protection. Dati, kapag naririnig natin ang West Philippine Sea, ang laging balita ay Pinoy vessel, hinarang ng China. Laging tayo ang dehado, laging tayo ang maliit. Pero sa pagkakataong ito, ang visual image na makikita ng satellite at ng mga radar ng ibang bansa ay iba, isang maliit na barko ng mga Pilipino, pero sa kaliwa at kanan nito ay may mga dambuhalang protector na may dalang makabagong teknolohiya at armas. Ito ang tinatawag na deterrence. Ang layunin nito ay hindi para magsimula ng gyera, kundi para pigilan ang sinuman na gumawa ng kalokohan. Kapag nakita ng China Coast Guard na may Canadian at Australian warships sa paligid, mag-iisip silang mabuti kung gagamit ba sila ng water cannon. Dahil ang anumang pagkakamali o agresyon laban sa mga barkong ito ay pwedeng mag-trigger ng mas malaking diplomatic crisis o military confrontation na hindi nila gustong mangyari. Sa post ng Philstar, libu-libong Pilipino ang nag-react. Hati ang opinyon pero karamihan ay nakaramdam ng pag-asa. Ang mga proud Pinoy, sinasabi nila na sa wakas,
nararamdaman na natin ang bunga ng ating mga diplomatic ties. Na ang pagpirma ng mga Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement ay hindi lang basta papel, nakikita na natin ang resulta sa aktwal na dagat. Ang mga skeptics, may mga nagtatanong pa rin, bakit kailangan natin ng dayuhan? Ang sagot dyan ay simple, sa modernong geopolitics, walang bansa ang kayang tumayo mag-isa laban sa isang superpower. Ang pakikipag-alyansa ay hindi kahinaan, ito ay diskarte. Bakit ito? Atin ito, mission ay historic. Ang misyong ito ay hindi lang tungkol sa pagdadala ng bigas, delata, at crudo sa Pag-asa Island. Ito ay isang symbolic victory. Civilian-led, pinatunayan ng mga ordinaryong Pilipino na hindi lang dapat iasa sa gobyerno ang pagtatanggol sa dagat. Ang bawat volunteer sa MV Kapitan Felix Oca ay representasyon ng bawat Juan at Maria na nagsasabing, karapatan namin itong maglayag dito. International visibility, dahil sa pag-escort ng mga foreign warships, ang misyon ay naging global news. Hindi na ito pwedeng itago o baluktutin ng propaganda. Kapag nandoon ang Canada at Australia, ang mata ng buong mundo ay nakatingin. Testing the waters, literal na time testing natin kung hanggang saan ang kayang gawin ng ating mga kaalyado. At sa nakikita natin ngayon, seryoso sila sa kanilang pangako na tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang papel ng MV Kapitan Felix OCA. Ang barkong ito ay naging simbolo na ng katapangan. Isipin nyo, isang civilian training ship na ginagamit para sa edukasyon ng mga seafarers, pero ngayon ay nasa frontlines ng territorial dispute. Ang mga tripulante nito ay hindi mga combatants. Sila ay mga sibilyan na ang tanging sandata ay ang kanilang paninindigan. Habang naglalayag sila patungong Pag-asa Island, dala nila ang mensahe ng 110 milyong Pilipino. Ang suporta ng Canadian at Australian warships ay nagsisilbing shield para masiguradong ang mga sibilyang ito ay makakarating ng ligtas at makakabalik ng buo ang dangal. Dito natin makikita ang shift sa foreign policy ng Pilipinas. Kung dati ay tila umiiwas tayo na kumuha ng tulong sa mga Western allies para hindi ma-offend ang ating kapitbahay sa norte, ngayon ay malinaw na ang linya. Ang pag-welcome sa mga ganitong escort missions ay pagpapakita na ang Pilipinas ay hindi na magpapabuli. Sabi nga ng marami, peace through strength. Hindi tayo naghahanap ng away, pero naghahanda tayo para hindi tayo maapi. Ang presensya ng Australia at Canada ay patunay na ang ating transparency strategy, ang paglalabas ng mga video at litrato ng pambubuli sa atin, ay epektibo. Nakukuha natin ang simpatiya at aktwal na suporta ng international community. Ano ang susunod na mangyayari? Habang papalapit ang MV Kapitan Felix Oca sa Pag-asa Island, asahan natin na magbabantay din ang Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines. Pero ang malaking tanong, ano ang gagawin ng China? Sa mga nakaraang pagkakataon, naglalabas sila ng mga radio challenges, o di kaya ay nagpapadala ng napakaraming maritime militia vessels. Pero ngayon na may kasamang warships mula sa ibang bansa, baka mag-iba ang kanilang strategy. Maaaring mag-obserba lang sila mula sa malayo, o maaaring gumawa rin sila ng sariling display of force. Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay nakarating ang mensahe, ang West Philippine Sea ay hindi lawa ng isang bansa. Ito ay bahagi ng karagatan na pinoprotektahan ng pandaigdigang batas. Ang eksenang ito sa Mindoro Waters, isang Pinoy vessel na pinaliligiran ng mga kalyadong barkong pandigma, ay isang paalala na sa laban para sa katotohanan at soberanya, palaging may kakampi ang mga naninindigan. Sa mga volunteers ng atin ito mission, saludo kami sa inyong tapang. Kayo ang mukha ng makabagong pakikibaka. Hindi kailangang humawak ng baril para ipagtanggol ang bayan. Minsan, sapat na ang tumayo, maglayag, at ipakita sa mundo na ang atin ay atin. Salamat sa Canada at Australia sa pagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at pagkakaisa. At sa inyong mga nanunood, patuloy tayong maging mapagmatsyag. Ang bawat share, bawat comment, at bawat pag-alam sa katotohanan ay bahagi ng ating pagdepensa sa ating teritoryo. Huwag nating hahayaan na malunod ang boses ng Pilipino sa gitna ng malalaking alon. Dahil sa dulo ng araw, ang karagatang ito ay hindi lang tubig at isda, ito ay ang ating kasaysayan, ang ating kabuhayan, at ang ating kinabukasan. Mabuhay ang Pilipinas!
Atin ito. Salamat sa pakikinig sa ating narrative report ngayong araw. Siguraduhin na i-check ang mga link sa description para sa mga official photos mula sa Philstar at Michael Vargas para makita nyo ang aktwal na ganda at bigat ng eksenang ito sa Mindoro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bansa at sa West Philippine Sea. Ano ang opinyon nyo sa pag-escort ng Canadian at Australian warship sa ating civilian mission? Makatutulong ba ito o lalong magpapainit ng tensyon? E-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba ng may paggalang at pagmamahal sa bayan. Hanggang sa susunod na ulat, ito ang inyong boses para sa katotohanan. Maraming salamat at laging mag-ingat.